Naku, hindi gaano napag-usapan pero kailangan po nating pag-usapan ito. Inapprove na nga po ni Pangulong Marcos Jr. Tinanggal na yung excise tax ng LPG at kerosene, yung gas at yung LPG na ginagamit natin sa pagluluto. Hindi pa ho isinama yun sa diesel at gasolina sa excise tax kasi ang nakikita rito sa tingin ko, sa tingin ng gobyerno, mas mahalaga na ibaba yung presyo dahil mawawala yung excise tax ng LPG at ng kerosene. Dahil sa ang masang Pilipino ang gumagamit niyan, lahat tayo na mga nagluluto ng pagkain. Lalo na po yung may mga maliliit na restaurant o karinderya gumagamit ng LPG, napakamahal po niyan. So inalis yung excise tax, medyo bababa ng bahagya. Kasi ngayon kung di ako nagkakamali, parang tama ba, 1,600 o 1,700 na isang tangke ang 11 kilos, di ba? So, parang nadoble na yung presyo. So, yun ho yung nakitang solusyon para ho dun sa mga masang Pilipino o lahat tayo ay gumagamit ng LPGs. Kung hindi man kayo gumagamit dahil nakatira kayo sa mga kondo, pero yung mga bahay nyo o yung mga kamag-anak nyo, kumakain kayo sa restaurant, kadalasan gumagamit ng LPG. Halos lahat ng restaurant, LPG ang ginagamit. So, kaya hindi mo pwedeng sabihin, bakit yan lang ang tinanggalan? Bakit yan lang ang pinag-usapan ay hindi naman na kami makikinabang dahil kami naman nakatira sa kondo. Bawal kasi ang LPG sa kondo at saka gas. Hindi po. Kahit pag lumabas ka, kumain ka at lahat, ay ginagamitan ho ng gas at saka ho ng LPG. Kaya tama siguro yung ginawa ng Malacanang ni Pangulong Marcos na yun muna. At yun sa diesel hindi kasi ho, isinasalang-alang din ang malaking koleksyon kasi bilyon pera ang mawawala sa gobyerno pag inalis nga po 100% ang excise tax sa bawat litro ng oil product. Kasi kung di ako nagkakamali, 10 pesos eh. 6 to 10 pesos bawat litro ang excise tax. Pag inalis yun, isipin mo ilang milyong litro araw-araw. Times 660 hanggang 10 pesos. 6 hanggang 10 pesos ang mawawala. Ang laki nun. Okay, so yun ho yung sinasalang-alang. Malaki ang epekto sa pananalapi ng bansa. Malaking epekto sa ekonomiya pag inalis totally ang excise tax. Yun ho yung kanilang katwiran dyan. Pero yung pagtanggal sa mga ginagamit nating LPG at gas, malaking tulong na rin yung kahit paano. Hindi talaga pwedeng biglain. May masamang epekto po yan. So, yan ay isang isyong maganda na nakakalimutan, natatabunan ng ibang isyu ng impeachment at saka yung kalusugan ng Pangulo. Okay? Pero ito ay maganda po ito. At yung rollback na ating binabalita na ilang araw, nangyari nga at magkakaroon pa hopefully sa mga susunod na araw. Okay? At sana ay yung mga stock ng mga oil company ay ibenta nila ng mas mababa. At sana ay pagdasal pa rin natin magkaroon na ng katahimikan, humupa na ang tensyon sa gitna silangan. Kahit na naonsime o nabitin yung peace talk or yung pag-uusap, pero sana ay kapayapaan pa rin. Kasi yun naman talaga ang dahilan ng pagtaas ng fuel ay yung nangyari yung crisis sa Iran, Israel at Amerika. Sa buong mundo, apektado. Walang bansa sa mundong ginagalawan natin ang hindi naapektuhan ng mataas na fuel at mataas na bilihin. Pero ganun pa man, kasama ho ito sa tinutukan pa rin ng ating gobyerno. Kaya nga yung excise tax ang isa sa mga naging solusyon na alisin doon sa ilang produkto at hindi pwedeng lahat. Pero dahan-dahan, malay nyo, pag talagang na-justify na may pagkukunan tayo ng pera, base sa magiging koleksyon ng BIR at ng customs at ng mga collection agency, collector ng ating gobyerno, baka pwedeng pati yung diesel at gasolina ay matanggal yung excise tax, malaking tulong pa rin po. Kasi nga po, yung 10 pesos bawat litro, tapos kung mayroon pang rollback, malaki. Pero alam mo naman natin, nagsimula ang halaga ng diesel sa halagang 68 hanggang 70 pesos bago nagkaroon ng crisis. Ngayon na doble, higit pa. Kasi umabot ng 185 eh. Halos kulang-kulang na 200 na ang litro. Ganong katindi. Kaya malaki ang epekto niyan. Iyan yung problema na hindi dapat suluhin ng gobyerno at ng mga pro-Marcos lang o pro-administration. Dapat lahat ng tayong Pilipino, anuman ang kasarian, anuman ang relihiyon, anuman politikang paniniwala, kahit mga Duterte or Piklawan-Dilawan o kung anumang political group, dapat nagkakaisa tayo kapag ang crisis ay buong mundo. Huwag sisihin ng gobyerno, hindi kasalanan ng gobyerno. Ang naninisi sa gobyerno, kakulangan,
kakulangan ng kaalaman o walang kaalaman sa crisis. Ano ha? Yung iba kasi sinasamantala wala daw ginawa itong gobyernong ito, tumaas ang fuel, tumaas ang bilihin. Puro paninisi. Gumalaw nga kayo at aralin nyo ang inyong sinasabi para hindi ho kayo naliligaw ng landas. Kasi pag nanisi kayo sa gobyernong ito dahil sa crisis na ito, ayaw mang amin nila pero may crisis, yan ay pangbubudol, panlilinlang. Kasi hindi kasalanan ng Estado ang pagtaas ng fuel at bilihin. Ang kanilang trabaho ay kontrolin lang yung masamang epekto dahil ito ay nanggaling sa gitna silangan, hindi sa political issue ng bansa. Pinupolitika nyo kasi lahat. Ang dami yung pambubudol. Hindi naman pwede yan. Hanggat nandito ang aking mga channel at nandito ang inyong lingkod sa gabay ng Panginoon, sasabihin ko ang totoo. Bubukuhin ko kayo. Real talk lagi tayo palagi. Ang gobyerno ay mamamayang Pilipino. Igabay natin at suportahan ang gobyerno. Hindi pwedeng pabagsakin ang gobyerno dahil sa interes lang ng iba. Pati itong crisis sa Middle East ay isinisisi nyo sa gobyerno ang epekto. Kalokohan talaga yan. So kung mayroong issue sa impeachment, sa crisis sa fuel, mayroong issue sa graft and corruption, lahat yan sabay-sabay na nangyayari. Tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga at pagharap ng kaso. Ang sabi naman ng ombudsman hanggang Mayo, malalaman natin kung sino-sino ang kailang kakasuhan. Kasi ayaw ng ombudsman ng malversation lang o graft and corruption. Gusto nila plunder, non-bailable offense. Plunder, mabigat na kaso. Mabigat na batas. Yun ang gusto nilang gawin sa lahat ng involved, may kinalaman sa graft and corruption, sa flood control, scam at iba pa. So hindi pa tapos yan. Sinabi na ho ng ombudsman bilang independent body, sila ang magpapail at wala pang ligtas sa mga senador, congressman, dati at kasalukuyan. Pati mga cabinet secretary, pati mga kung sino-sinong sabit yan. Hindi pa yan tapos. Kaya huwag niyong ilihis. Nakala nyo ay impeachment ng pinag-usapan, nagkakamali kayo. Propaganda yan ng mga pro-Duterte na akala nila si Sara ay ginigipit. Akala nila ginigipit ang mga Duterte. Sila rin ang may kasalanan at pinagmulan kung bakit sila pinananagot sa batas. No one is above the law. Lagi natin sinasabi yan. Okay? Paki-like, share po ninyo ang ating mga pinag-uusapan. Marami ho tayong inaabangan. Kaya ang ating kalusugan at proteksyon ay lagi nating hinihiling sa ating amang makapangyarihan sa lahat. Sa ating ama, para tayo lagi nagkakarinigan, nagkakasama-sama sa malaya at karapatan na aayon sa ating pamumuhay araw-araw.